halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong ganti ng masama ang masama. Okay lang yun, kapatid. Kahit sa kaaway mo, pwede mo namang sabihin na pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Ang nasa mo nun, kahit nga kaaway mo pa siya, ay pagpalain siya ng Diyos, mapabuti siya sana. Basahin natin ng Pedro sa 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Sa English, kapatid na Daniel, Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. sa halip na ang sabihin mo sa masama ay masama rin, huwag mong ganti ng masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Ang sabi sa English, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing. Kaya kung masama yung tao, ginawa ka masama, kahit sabihin mo ng God bless you, no? May the Lord bless you. May the Lord enlighten you. Hindi masama. Naniniwala ako na kung sinasabi mo yun sa budhing malinis, walang sarcasm, may God bless you. Maaaring tumalab yun. Yun pumapatay kay Kristo, Ama, patawarin mo sila. Napatawad yun eh. Yun pumapatay kay San Esteban, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanila ito. Pinakinggan ng Diyos si San Esteban. Tapos, yung panahon naman ni Pablo sa kanyang unang pagsasanggalang, sino man walang kumampi sa akin. Sabi niya, bagkus pinabayaan ako ng lahat ng mga kasama niya noon, pinabayaan siya mag-isa. Nung nakikipaglaban siya dito sa mga rebelde. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag nawang ibilang sa kanila ito. Hindi nga naibilang sa iba. Pinakinggan ng Diyos yun. Kaya kahit kaaway mo pa, halimbawa, sinabi mo from the heart na sana patawarin ka, may God bless you. Hindi masama yun, kapatid. Self-defense is every living thing's inborn right. Merong isang kaso sa Court of Appeals. Ang tawag ng kaso, People versus Chu Yong. Yon ay Court of Appeals Case 51 OG 1932. Ang sinasabi na pinakamagandang napansin ko doon sa case na yon, nakalagay doon sa decision ng mga judges ng Court of Appeals. Self-defense is man's inborn right. Yun ang sabi ng Court of Appeals. Pero in order to add something, sasabihin ko, self-defense is every living thing's inborn right. The ability to defend oneself against or an enemy came from the Lord. Binigyan niya yung pusit ng tinta para paghahabulin ng mga kakain sa kanya, bubugas siya ng tinta para maka-escape siya. Nilagyan niya yung kalabaw ng sungay para panlaban dun sa kanyang mga kaaway. Ganon din yung lahat ng mga bagay na may sungay, ano? Yung skunk, binigyan niya yun ng amoy na masama para pagkakakainin siya, magre-release lang siya, mawawala ng gana yung leon na kakain sa kanya dahil ang baho ng skunk eh. So every living thing meron siyang ability to defend himself or itself. Yung electric eel, pagkakakainin ng ibang mga laman dagat yun, maglalabas yun ng 240 volts ng electricity. Aba, mapaparalyze ka ngayon doon. Di ba? Ganun ang ibig kong sabihin.
Ang ahas ganun din. Nagkakasala ba ahas pagka ipinagtatanggol niya yung sarili niya to the extent na napatay niya tuloy yung tao? Kasi akala niya siya ay peperwisyoin, nagalit yung cobra, tumaas ang ulo, nandura, patay ka ngayon nung spitting cobra. Self-defense niya yun eh. Yung magturo ka ng self-defense sa kapwa-tao, kasi wala tayong kamandag. Hindi ka pwedeng magat na parang ahas. Ano? Wala ka rin namang pakpak para lumipad, parang ibon. Wala ka rin naman sungay parang kalabaw, ano? Pero meron kang isip. Meron kang abilidad to defend yourself. Kung ang layon mo ng pagtuturo nito ay to teach people na makaiwas sa panganib, hindi para magsamantala at pumatay ng walang dahilan, wala kang kasalanan nun, kapatid. Kawikaang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam mo, mali yun eh. Ang tama, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Sa Filipos 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. It is God that worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo para kayong magnasa at para kayo'y gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya yung pagnanasa pa lang galing sa Diyos. Yung paggawa galing pa rin sa Diyos kasi iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi dun sa 15:5. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Unang Korinto Kapitulo 12:6. Ganito ang sinasabi. At may iba't ibang paggawa, datapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya ang Diyos lang ang makagagawa ng lahat ng kabutihan sa lahat. Kaya pagka nakagawa tayo, hindi natin sariling gawain yon, sinamahan tayo ng Diyos. Ngayon, yung awa naman, na kanino naman? Basahin natin ang Roma. Ang sabi ng Diyos kay Moises tungkol kay Paraon, 9:15. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya para sabihin natin, tama yung proverb o yung kawikaan, ang tama, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Pagka pala nahihirapan tayo, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong salita ng salita. Buisit na buhay to. Buisit na bahay to. Ba't ganun? Ba't yung buhay ang buwisit? Bigay ng Diyos yun. Kaya ang buhay, bigay ng Diyos yun. Sasabihin mo, buwisit na buhay. Puro na lang ikahirap. Puro na lang hirap. Puro problema. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Nagdaramdaman Diyos doon. Namumungkahi siya sa galit. Nagagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-ingat tayo. At ang dyan, yung pagtitiis, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay, imbis na sisihin mo kahit na sino, sabihin mo sa Diyos, yung kagaya ng sinasabi ng isang nagmamahal, kahit libong dusa ay hahamakin,
Kung ikaw ang magdudulot, ay ligaya sa akin. Ayon. Kung sa tao nasasabi mo yan, lalo mong dapat masabi sa harap ng Diyos na kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisaisip. Pornographic nga ba't ka naman manonood nun? Di ba pag nanonood noon ng tao, may nararamdaman siyang kahalayan? Di kasama yun dun sa masasamampitan ng mata. Masama yun, kapatid. Nagdudulot yun ng discontentment para sa iyo, sa asawa mo, o sa partner mo sa buhay. Para bang pagka wala ka ng panonooring bold, wala ka ng gusto sa asawa mo. Ayaw ng Diyos yun. Basahin natin ang 2:15 ni Malakias. Pakinggan niyo. At di bagas siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Yung asawa ng kabataan natin, huwag nating paglililuhan yon. Mahalin mo yung asawa mo ng kabataan mo, yung asawa mo na nakasama mo mahabang panahon sa buhay. Dapat mahalin mo yon, huwag kang maglililo sa kanya. Parang isang forma ng panlililo yung kailangan mo pang bold films, movies, mga magazine in between you at iyong asawa mo. Infidelity yon, kapatid. Kaya iwasan ninyo yun. Kasi hindi naman talaga maiiwasan totally. Kung minsan, nagbukas ka ng television, di mo sinasadya, meron palang ganun. Magugulat ka na lang pagka ganun, makakakita ka. Pero interesin mo yon, na interesin mo willfully na gawin mo yung lagi kang nanonood ng mga pornographic na yun. Labag yun sa kalooban ng Diyos because it encourages something bad, masamang bagay yun. Kasi eto, bukod sa sinasabi ng Biblia, mayroong pag-aaral dyan ng mga psychiatrists. Effect of watching pornography. The incredible shrinking brain. Porn may also literally shrink the brain. A 2014 study in the journal JAMA Psychiatry found men who regularly consumed porn had smaller brain volume and fewer connections in the striatum, a brain region tied to reward processing, compared with those who didn't view porn. Nakakashrink, umuurong ang brain ng mahilig sa mga porn. Sa Biblia, kasama yan sa iniuutos ng Diyos sa atin na iwasan natin yung mga masasamang pita ng mata.